Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung posibilidad na ang Senate President pipirma na ng subpoena para sa mga cabinet officials, police officials, lalo na si General Torre na pinag-iinitan ni Senator Cayetano at Senator Bato. Nagsalita na po si Senate President Escudero tungkol niyan. Kasi nasa kanya ang bola eh. Kung ayaw niyang pipirma ng subpoena, ay di wala. Kailang, once nga pumirma siya ng subpoena, pinadala sa mga hindi nag-attend sa Senate hearing, at hindi pa rin sila mag-attend, nako, ang susunod dyan is cite in contempt na. Di ba? So ito, pakinggan natin ang pahayag ng ating Senate President tungkol sa issue na ito. Yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa aking tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena at na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Nasabi ko na kanina, at alam na rin niya yun, na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, syempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yun kung hindi sumasang-ayon ang executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong niyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito nang hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Hihintayin ko muna yung legal, pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas, depende kung pipirma o hindi. Hindi nakabase yung doon. Gagawin ko pa rin palagi kung anong tama at naaayon sa batas. At hindi kung ano ang pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang miyembro. Wala pa rin, sir, recommendation yung legal. Wala pa, nag-lunch ako tapos dumiretso na ako dito, hindi ko pa nakikita. So kung sakali mag-request si Senator Amy para doon sa panibago na sa PINA, hindi niyo yun actionan hanggat walang Hanggang wala recommendation. pang rekomendasyon yung legal na nasa parehong sitwasyon yan. So hindi na ba maiwasan na madala pa ito sa Korte Suprema, sir? Pag-uusapan din. Ulitin ko, lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. So isang konsiderasyon yun na dapat naming tingnan at suriin. Siyempre palagi may pag-asang mababaliktad yun, pero may pagkakataon at tsansa rin na lalong mapaigting yun. So, isa sa mga konsiderasyon niya na aming titimbangin. So, sir, ano yung situation ngayon? Parang may, confrontation between the executive and the Senate? Wala. Kaya ngayon ang iniiwasan ko eh. Kasi klaro naman yung batas kaugnay ng executive privilege. Pero imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, nirefer ko na sa mga ibang abogado pa para hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. So, sir, the mere fact na may panibagong pinapasab PINA, dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung recommendation? Hindi. Anumang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kompletong pag-aaral at research. Yun ang mas importante sa akin.
Sabi kanina, sir, ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi pagrespeto doon sa doktrina ng checks and balance, yung hindi pagrespeto doon ng mga taga-executives doon sa... Yan ang eksaktong sinabi namin sa kaso ni Ermita at sa kaso ni Neri. Ang kinatigan ng Korte Suprema ay ang executive branch. At binigyang pagpapahalaga, timbang yung executive privilege na kapangyarihan daw ng executive branch. Hindi naman porkit hindi tayo sang-ayon ay ibig sabihin mali na yon. Lalo na kung may desisyon at batas na nagsasabing yon ang tama sa ngayon at sa kasalukuyan. Sir, for the record po, yung request for subpoena ay nasa inyo na. Wala pa. Pero may idea na po kayo kung Kasi ilan napanood ko kanina sa hearing, ganun kakapal eh. At nasa sa akin na raw. Huwag naman ganun. Akala ko nga, papadala na agad eh. Wala pa naman. Hindi pa yata niya nasasign ang delay. Okay, so By continually asking how. lumalabas si Senator Amy nag-request na sa Senate leadership na masubpuinahan yung nag-absent. Kaya lang, wala pa sa opisina ni Senate President Escudero, nandun pa sa legal department. At ang Senate President, tama naman yung kanya na hintayin niya ang recommendation ng legal department bago siya umaksyon. Kasi medyo delikado nga ito, baka hahantong sa constitutional crisis. Example lang ito mag-recommend ang legal department ng Senado na pwede tayo mag-issue ng subpoena dahil independent branch of government tayo. So, dahil yun ang recommendation ng legal, pirma ang Senate President, subpoena. Hindi pa rin nag-attend. Ang susunod dyan is warrant of arrest. Yan ang tanong ni Senator Cayetano. Sino ngayon ang pagdating ng warrant of arrest, sino ang uutusan niya na mag-aresto kay General Torre? Si General Torre pa rin ang mag-aresto sa kanya. Ayun, hahantong ito ng constitutional crisis. So, instead na magka-unite, ay magkawatak-watak. So, delikado po ang sitwasyon ngayon dito sa Senado at Executive Branch. Sana hindi ito mauwi ng constitutional crisis. Abangan natin ang susunod na kabanata. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig na tribo sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Inilasin na panalangin no. Sige, sir. Sa Ginoo. Ato po ni Ginoo ko. Umagid na rin po sa balay na itailan. Sa pinanalinginan kayo Ginoo. Panalangin na sa Ginoo. Salamat ni kana ko dito ang balay ang pinaan. Sinain ko na lang sir. Panalangin. Og mo na ni ang balay ni Angkol nga natagaan na mo og gero. So makita ra gyud ang iyang balay nga dako gid kayo mga bulsot. Dako pagigaripilin ni. Reperenon gyud. Mo kini karon ng diri maunang Ginoo. Oo. Pagkainog mo ni tahon ba. Karon ko unsay imong maistorya nga karon naabot na ang imong ngero, makaatop na ka, dili na ka matuluan. Pasalamat ko sa Ginoo nga gihata ug panalangin nga maayo ang among pagkuan. Naayo na yung among balay. Maayo. Tuloan na kayo nga dagan nga repilono ni. Dili na mo matuluan. Matuluan kay melisda naman. May lisda na. So magatop na ka karon kol. Nako karon. Oo, imo na ni karong tangtangon. Ay para dili na mo matuluan. Gatuluan tog ulan og kuan. Oo. Melisdan. Oo, so karon maayo na inyong pagkatulog kung di na mo maulanan. Ayahan na. Oo. Oo. So nalipay ka kol nga natagaan na kag sen. Lansang pa ko plinsent. Aw, ay. Ayahay na nga natagaan na mo.
Oo. Gid sa Ginoo nga magtan-aw sa video. Oo, nga natabangan ang namo. balay nga mailis dan og sin. Oo. Kay wa ta ikapalit nga kwarta. Oo. So tungod sa atong kapobre, hindi ta makapalit og sen. Oo. Mura to. Oo, sige Col, salamat.